Okay guys, ito na. Ayoko mag-showbiz pero napipilitan tayo ng konting mag-showbiz habang yung isang kasama natin na political strategist ay wala pa. Oo. Speak Focus showbiz time muna. entertainment. Kamusta dyan? My other favorite co-host. Kamusta ka dyan? Mark Gamboa, sir. Okay naman. Doing good. More than good yata pero mamaya natin pag-usapan yan. Now, speaking of models of Manila, anong anong gas station natin diyan? Anong May kwento ako. Simulan natin sa isang kwento. sige, sige, kwento muna tayo. Bago tayo mag-gas Muna station. tayo. Ito wala naman tayong pinopromote dito na gasoline station. Kasama lang talaga to. Correct, correct. Okay. So, dito sa QC. So, sakto, nauubusan na ako ng gasolina. Tapos, naghahanap ako ng gasolinahan. Tapos, napadaan ako dito sa may Biak na Bato na street, malapit sa Banawi. Tapos, malapit sa amin to eh. Tapos, parang nakita ko, ay, ito, may clean fuel. Mura daw dito, okay daw dito. Lahat ng mga sinasakyan kong taxi, clean fuel sila eh. Oo. Kasi maganda yung point system daw. So subukan ko nga. Paglapit ko, biglang, uy, teka, parang bago yung endorser nila. So bumaba ako ng sasakyan, nagpicture ako, pakita ko ito. Ayan. Ayan ang aking picture. Teka lang. Basahin natin nakalagay. Ano yung Joy at Ayan, Pump? kita ba? Ano yan? Ano yung Big. rewarded in every pump? Oh, I'm so sorry. Oh my God. This is so bad. This is so bad. Be rewarded at every pump. I'm sorry, man. I'm just saying. Oh, Hindi yan ang naman, bago. Oh. hindi naman Now sa nag-isip open. ako ng iba. Sinasabi, now open. Oh. Ayan, talagang. Tapos, pero maganda, di ba? Meron kang reward with every pump. Tapos now, oh my God, I'm so sorry. This is not good. Alam mo ngayon, pare, hindi Explain ko ko na lang masabi kasi yung ano eh. reward system nila maganda. At Kasi every pump, kaya bro. gustong-gusto siya ng mga taxi driver kasi pagkada gas mo, makiipon ka ng points tapos ipapalit ng electric pan, rice cooker. Yun yung rewarded in every pump. Kada pump ng gasolina. Kaya malakas yung clean fuel. Tapos endorser mo pa, di ba? Trending ngayon. O, kaya nagpa-picture talaga ako kasi natuwa ako dito sa ano. Natuwa ako dito sa bagong gasoline. Sabi ko, dito na ako magpapagasolina sa amin. Wait Yeah. lang. Ilan bang mga gas station na joy at every pump na yan? Reward at every pump? Marami bang talaga? Rewarded, anong joy? Walang joy at every pump. Mayor yun ng QC. Ito dito rewarded with in Ayaw nga. every pump. Nako, baka maano tayo, may MTRCB ba sa mga ano pa? May Hindi, ang MTRCB ba? pinag-uusapan natin Ayan yung na si Ronald. Ayan na si sa app Ronald. nung Ayan na. clean fuel. Yun naman yun. Ayan na Di yung ba? kasama So, natin. Ayan of course, na. yung kanilang endorser, very trendy si Dominic Roque. Di Oy, ba? Kaya, wala. Bro, blind item tayo. Bakit mo na-drop yung name? Ano ka ba nasira mo? Nag-blind item na nga. Ang sinasabi ko lang, bro, ang ito, pinaka ebidensya naka-arrive ka na sa buhay is kung may gas station ka na kasi ngayon, ang hindi ko nga sure kung kasi chismis lang naman hindi ko talaga alam kung talaga bang meron na siyang sarili niya or or parang inimbento na lang yun ng mga marites. yung gas station. Baka naman endorser lang siya eh. Wait lang. Di ba? Siguraduhin natin ito pumasok kay si Ronald Llamas baka may ibang nakikinig sa atin. Kasi now open eh, bago eh. Hindi kaya ito Ayan na, yung ayan na. franchise? Ayan na si Bossing. Wait lang. O Sir, yan, sir, pasok natin. sir, Para ito baka may ano siya. bilang Musta? kamusta Musta, Sir Mark? Ronald? Ito na. Hello sir. O, anong Ito na. pinagchichismisan nyo? Ayan. Kukuha kami ni Richard ng ano, ng franchise ng gasoline station. Sama ka? Tatlo tayo. Ayoko may ba? Saan ba ako pwede kumuha na walang bayad? Sir Ronald, kamusta naman Oh, dyan? Bilang Political Affairs Secretary, updated ka ba sa mga gas station memes? saan? Ma Mark, Gas you wanna go station. ahead, explain ano tong itong gas station story na ito? Kasi Sir Ronald, Ayun. Sige, para sa mga hindi, baka naman din yung sa audience natin hindi uh, nalalaman yung istorya. Kasi meron lang, ito blind item, biglang blind item. Merong
Kung gusto mag-blind item, ulitin ko tong recording Hindi kasi na, okay lang, okay lang, sinabi okay mo lang. na Hindi eh. na, hindi na. So merong mga chismis na lumalabas. Chismis lang naman to. Kasi 'di ba naghiwalayan bigla si Bea tsaka si Dominic Roque. Engaged na eh. Tapos naghiwalay. Tapos ang daming lumalabas na mga issue, ang daming lumalabas na mga chismis. Merong isang chismis na lumabas na meron daw siyang sariling franchise ng gasoline station. Yun. So, chismis lang naman yun. It's either that or kasi endorser kasi siya. So, pinakita ko kay Richard, dun sa may amin, siya yung endorser. Oh, ito yung tagline. Ano yung tagline ulit, Richard? Baka hindi Ikaw na. naabutan ni Sir Ronald eh. Ano? The reward in every pump. Ayun. Yun yung Pwede. tagline nila. Be rewarded in every pump. Ayan. Yan. Meron Kaya, siyang pinapump. Pero yung hindi, gasolina, pinapump. Sir Mark, pero wala naman problema kung may gas station ka. Bakit naging controversial itong issue ng gas station? Ayun. Kasi parang Yun, may yun mga ang chismis na kasi yung pati yung kondo na tinitiran daw, may mga ganun eh. Na ang daming politikong nadamay, sino ang daw daming mga mayari? politiko Sino daw mayari? nung kondo At saka o yung nung gas gas station. station. Sino nagbigay? Ay, saan galing? Daw, Yung gas daw. station. Oh, saan galing? Ayan, yung gas station doon sa isang politiko na involved doon sa gas station. Ayan So, na, wala Sir nang Ronald. pangalanan. Pasok. Politiko naman Kasi ang next na topic natin, Iwana. Di ba? Mayroon din sinabi si Iwana na ano niya, dinidate niya, hindi yung may... Anong mayor ba? Bacolod ba? Businessman, hindi mayor. Bago tayo pumunta kay Iwana, tapusin muna ito natin Ivana, yung oh. gas station. Iwana ka naman. Ayan na naman. Sorry. German ah. Ito Mark, anong masabi mo? Tapos kunin natin yung analysis sa Ronald. Sir Ronald, marami ka bang kilalang politiko na namimigay ng gas station sa kanilang mga... Tsaka ng kondo, nagpapatira sa kondo. Ay, condo parang ano na yun eh. Yung Normal na, kondo. no? Condo Yung na. kondo. Pero yung gas Open station, yun. bro, naka-arrive ka na sa buhay. Medyo arrive na. Pag ganun yung slogan eh. Yung pump. Rewarded. Rewarded natin. Dapat ma-MTRCB yan eh. Doble entrante yan ah. May mga alam ako pero hindi ko pwedeng sabihin eh. Ayun. Anong blind item mo? Sige, blind item na tayo. Puro tayo blind item. Parehas yung dalawa. Ayan tayo eh. Hindi lang one side 'yon. Hindi lang gas Ayun. station. Hindi Pero lang hindi ko na sasabihin. Delikado Ay, ka hindi Sir ka din ako. Ronald ah. Wait. Mahirap, Wag tayo mahirap. dyan. Wag tayo dyan. Rewind tayo. Doon na muna tayo sa kabilang gas station. Wag na natin damay. Gas station. Mahirap na. Mahirap. Parang pinahamak pa tayo lalo ni Sir Ronald ah. Grabe naman. Pero Sir Ronald talagang ano ba? Uso ba yung mga namimigay ng gas station? Condo kasi ano na yun eh. Laos na yung condo. Dati pa yung mga Condo, condo. kotse, no? Mga luma na yan eh. Yung gas station, di ko alam eh. Hindi, ito may gusto lang din ako tanong sa inyong dalawa. Kasi yung issue na to, dito naman naka-ankle eh. Yung dahil daw doon sa prenup. Parang naging issue daw yung pag-sign ng prenup. Kayo ba, ano sa tingin nyo sa panahon ngayon? Kung kunyari mag-aasawa, dapat ba normal na lang yung prenup o tutol kayo doon? Kasi yun yung parang naging issue dyan eh. Parang ayaw yatang pumirma ng prenup yung isang side daw, yun yung chismis. Yung mas mayaman na side or yung hindi mas mayaman na side? Siyempre yung mas hindi mayaman. Punta ako doon sa prenup eh. Dahil sila naman, di naman sila ganun kayaman pareho eh. Usually, nangyayari yan kung yung Hindi isa, po, hindi. kung isa ay sobrang yaman, no? Kung isa ay sobrang yaman. Sila ay hindi ganun kalayo eh. Ay, hindi, I would beg to disagree, Sir Ronald. Oo. According sa mga chismis lang to sa mga reports. Hindi, pero narinig naman talaga si Bea is bilyonaryo. Bilyonaryo. Yung peso, Pero peso pesos billionaire. lang. Pero bro, Pesos pesos na billionaire, lang. Ang sinasabi ni Ronald, kunyari nagkasawa ka ng billionaire in dollars. Tapos ikaw millionaire ka lang in dollars. Di ba? Oh. Parang ganun sa Ronald sinasabi. Kunyari artista ka, multimillionaire ka, 1 billion pesos. Pero yung nasa billion dollar. That's one side. Pero yung sinasabi ni Mark na bilyonaryo si Bea, I doubt that eh. Dahil alam ko may mga money problems din siya. No, Okay. Nagbebenta nga siya ng mga, alam ko, nababalitaan ko lang, nagbebenta ng assets. Yan. Oo. Sir Ronald, wait. Pero ikaw naman, Richard, kung yung partner mo kunyari humingi ng prenup, papayag ka ba?
Si Richard, bilyonaryo yun. Wait lang, bilyonaryo Yung sana partner mo kanya, yung Indonesian partner mo money. kanyari ang may Indonesian gusto. money. O kaya ayaw niyang mag-sign ng prenup. Anong stand mo doon? In love, all is fair. Dapat Baka at si every Richard, pump there is reward. baka si Richard ang humingi ng prenup. Oo. Dapat actually, yung prenup, dapat meron ka rin future returns calculation, di ba? Kunyari, hindi ka ng kayaman ngayon, pero alam mo ito, ay next Ayun nga eh, paano biglang or nanalo ka next sa loto? president. Yung mga ganyan, Oh. di ba? Paano ka naging loan better ka? Loan better sa PCSO. Di ba? O de, kati na kaagad yun. Hindi mo masabi eh. Baka sa panahon ngayon, maraming loan better. Oo. Di ba? Sir Ronald, O de, by the wala way, na. Sir Ronald, Kalahati saan mo na agad sa nakukuha yung mga kanya. information? Mark, hindi ka ba nakikurious? Alam ni Ronald lahat ng mga assets and liabilities. Hindi ko nga alam. Ikaw nga, parang di mo rin alam eh. Ano, Sir Ronald, saan mo napapulot yung mga ganyan information? Alam mo naman yung mga political circles, lahat yan may kaugnayan sa mga artista at one point or another. Di ba? Kasama yan eh, mga trophy kwan yan eh. Mga trophy friends, trophy girlfriends, trophy boyfriends. So sa mga, kung nakakausap mo yung mga politiko, may mga nababalitaan ka ng mga bagay-bagay, no? Yung dati nga, nung cabinet secretary ako, nung nag-report ako ng SALN ko, may isang senador, parehas lang kami ng SALN. Sabi ko to sa senador na yun, isang kotse mo lang yan eh. Bakit pareho tayo ng SALN, no? So, baka naging gas station lahat ng niya. Literally Shell company yung gas station. Kilala niyo yung senador na yun. Incumbent, no? Matagal ng senador. Sabi ko, paano tayo nagkapareho ng SALN? Pero sir natawa lang siya eh. Bago tayo pupunta sa Kibuloy, next topic natin Kibuloy. Dito muna tayo ha. Bago tayo mag-iwana rin. Sir Ronald. Ivana, ba't ba Richard Iwana ka ng Iwana nga? Ayan na naman tayo eh. Tito Boy Soto ako. Pero ito. Etong issue na ngayon, blind item pa rin dapat pero nilalaglag na yung blind item natin. Pero Ronald, peacocking din ba yan? Yung parang yabangan ng mga politiko na, ako, etong artista, ikaw, ganun diba? Parang ganun dating, no? Yabangan yan. Parang mga wetting lord at saka drug lord, pag nagiinuman, pag nagpa-party, pinagmamalaki nila sinong hawak nilang politiko, sino ang kanilang girlfriend na artista o beauty queen, no? Parang ganun din yung mga politiko eh. No, hindi na lalayo sa mga sindikato. Hindi na lalayo sa mga drug lords at saka wetting lord. Sa bagay, marami rin naman mga politiko ang drug lord at saka wetting lord, no? Medyo siya intersectional siya. Nag-intersect siya. Pero naisip ko, Richard, sa bagay din, kung milyon naman ang ginagastos mo, syempre iayabang mo din. Milyon-milyon ginagastos mo sasarilingin mo lang. 'Di ba? Kung 'di ba magkano isang gas station ngayon? Syempre, medyo i-flex mo sa ibang friends mo na tingnan mo ito, padis ka ganyan. Pero Mark, ang gusto ko hindi gas station, gusto ko EV para environmentally friendly. Battery, Tesla battery charge ang level dapat gusto natin. Pero Mark, balikan natin yung iba nga diyan transactional pa no? Ang kumbaga magkakaroon ng relasyon in exchange for a fee, di ba? Para siya ma-chismis siya, mailagay siya sa mga tabloid, di ba? Mga ganun, yung bad publicity is still publicity di ba? Sa ating mundo, positibo yan hindi yan negatibo no? Halimbawa si Richard, ma-chismis yan sa isang beauty queen, no? Hindi negative yun, positive yun. Dahil, lalo na sa mga politiko. May mga kilala nga ako may alam nga ako mga politiko LGBTQI pero nagpapanggap na heterosexual di ba? kasama pa din yung mga front daw, yung mga front. Yun, no? Mga front, no? Alam mo, ladies men no? Ladies men, pero pagdating pala sa hotel, iba pala yung nasa loob. Lady. Baka mapamatay dyan
Hindi ko na sasabihin kung sino yun. No? Pero pag nakikita mo, mga model ang kasama no? Pupunta sa hotel, may mga model, no? Pero pag pasok sa kwarto, no? Yung model, maglilinis sila ng kuko yun. Ayan. Sir Ronald, parang kailangan natin ng masinsinan na episode dito Dami natin blind items. Shoutout dyan kay OG Diaz. May kalaban ka na ngayon. Ang RRM. Ang Marites ng Bayan. Tatlo din sila, di ba? Pwede pala tayong ganun. Pangtapat natin kila OG Diaz. Sino yung namin ni Sir OG? Mark? Kaya yung binabanggit ni Mark, yung mga chismis na yan, if there's smoke, there is fire. There's a pump, there's a reward. If there's smoke, there is pump. When you pump, there's gas. Ito. Okay. Basta ako gusto ko EV para environmentally friendly. Parang nalito ko. Ano ba ito? Napasukan ko na ito. Marites group chat. Talaga, dapat yung RRM natin talaga may Marites episode. Otherwise, hindi na ito unique. Talaga dapat unique tayo. Ano naman yung kwentos kay sa Hong Kong si Ivana? Ivana, okay. Ivana. Hindi sa Hong Kong, sa Japan. Sa Japan, hindi sa Hong Kong. Hindi ka ng lugar, Japan. Bacolod. Bacolod, di ba? Baka mamaya madamay ko. Teka Bacolod yung nachismis. Pero nakita daw sila sa Japan. No? Nakita daw sila magkasama. Ang sabi naman ng politiko, hindi, meron akong kwan doon. Meron akong official na kwan doon. Na meeting, may trip. No? Ganyan. So, doon nagsimula yung chismis. Nakita sila publicly. Sa atin naman, wala namang naitatago. Sa panahon ng social media, CCTV, no, etc. Ikaw, Mark, alam mo dun sa issue na, ang narinig ko Hong Kong, di ba? Hong Kong nag-meet or something? Ano ba nangyari, Sir Mark? Nag-deny na sila pareho di ba? Sinabi na ni Ivana na hindi daw. Pero kasi sumakto kasi dun sa timing na nag-umamin si Ivana na she is dating someone, na meron siyang boyfriend ngayon, yung love life niya happy, diba? Pero hindi niya Tapos biglang lumabas yung issue na yan. So parang saktong-sakto So she had to make na hindi politician, businessman. Kasi businessman din naman yun. Ang kilala ko yung dati business din ang politics sa atin. Ang kilala ko yung dati niyang boyfriend na congressman. No? Congressman na dating artista. Yun ang kilala ko. Malapit na. Konti na lang, hindi na blind item ulit yan. Kilala ko yun. Kilala ko, tatakbo pa yata ang governor ngayon Alam ko yun yung nagpalit ng baby ni Mara tsaka ni Clara nung araw Yun na naalala ko sa ano na yun Basta siya yung nagpalit nung si Mara tsaka si Clara, si Judy Ann, nung baby sila. Wala lang. Pero baka ganun yung tipo talaga ni Ivana. Baka ganun talaga yung type Anong type? Mga older gentleman na medyo established na sa buhay. Kasi yun nga, parang umirit din yata yung sa anak niya, di ba? Na parang merong mga laughing emoji pa. Na parang hindi ko sure baka may alam yung anak nung politician na ayaw lang sabihin, di ba? Ayaw lang naman tayo Si Ronald, yung naka-emoji yung mukha niya ngayon. Yung mukha pala yung emoji na ngayon. Hindi na ako magsasalita. Pero Ronald, di ba parang yung parang mag-negate ka lang, pwede ka kunyari, nilink ka sa isang artista, yung pag magre-release ka ng statement, this is to clarify na hindi kami nag-date ni ganito sa ganitong araw. Never ako nagde-date ng mga sikat na artista kahit man sikat. Di ba? Sumikat ka na rin sa disclaimer mo pa lang, sikat ka na. Diba? Ang problema sa mga ganyan mga denial, lalo ka na didiin Pero good for politics. Lalo kang, di ba? Lalong mileage yan. Pag nag-delay ka, lalo kang madidiin. No? Kaya yung iba tumatahimik na lang. No? Kaya Ronald, sir, tahimik lang tayo, sir. Mark, balikan kita. Ito, Mark, kasi alam mo naman ako, I'm a good man. Lang ako, academic lang, teacher lang, mga ganyan.
Ano alam mo sa mga buhay ng mga artista? Hindi ba mga malalaking kita ng mga yan? Bakit sila naghahanap ng businessman or politiko? I mean, don't they want to be like, I don't know, independent, self-reliant? Di ba milyon-milyon naman ang kita? Or ito ba yung tipong malaki din ang kasing gastos? I'm not talking about the person we discussed. I mean, in general. Siguro malakas ang gastos nila kaya kailangan nila ng... I mean, I'm sorry for saying this, pero parang... Do you get what I'm saying? Like, if you're earning millions from commercial, Hindi, kasi all of that, yung sa mga artista, yung talagang daang milyon ng kita, ilan lang naman yan. Nabibilang naman yan sa daliri. Yung ganong level na Ding Dong Marian, na Katniel, di ba? Na gano'n. Tapos sila usually yung nag-aasawahan. Pero after mo nun, yung mga susunod na mga ng mga level ng mga artist, 'di ba? Sakto lang din. They just earn just enough lang din na maayos naman yung buhay. Eh kung gusto mo yung the finer things in life, 'di ba? Yung mga luxurious na syempre, yun ang yung grupo na yun ng maraming disposable na income mga pero yun mga lang, di mga ba? pang It's Tama, also, tama pero si Mark. High maintenance kasi. exactly nga, Mm. di ba? Dahil kailangan mong bumiyahe, no? Yun, yeah. Hindi ka naman babiyahe ng economy, di ba? Kailangan mo may dala kang mga bag ng mga LB, no? So, kasi show it's about showing yung kwan mo di ba? Kaya napakataas ng maintenance. Kaya talagang malaki ang gastos. Tapos sabi nga ni Mark, hindi naman ganun karami yung talagang humahataw ng malaki. Di ba? Mm. $1 million, no? Yung ganyan. Mm. Karamihan naman yung mga kwan lang ngayon, ang 500,000, 1 million, ubos na yan ubos kagad yan Correct. Dahil Isang trip lang yan. may mga fans ka, di ba? May lifestyle ka na i-maintain, di ba? At meron pa ako dadagdag, Richard. Ngayon kasi, ang nangyayari, yung iba, kaya pumapasok sa pelikula o sa TV, nag-e-extra, o kaya doon sa Viva Max na yan, nagpapataas lang ng presyo. Yun yung, yun yung galawan ng iba. Para yung value nila tumataas. Market value, no? Market value to. Oo. Ako, kumaga, hindi naman natin sila ginajudge, wala naman silang sinasaktan na tao, di ba? Wala naman silang sinasaktan ng ibang tao, pero kumaga, yun lang yung kanilang diskarte sa buhay kung paano mas maging komportable yung buhay nila. No, actually, bro, I'm exactly saying na parang weird na may mga judgmental na comments. No, ito nag-asawa ng mayaman, businessman, ganun. Parang point ko naman, bakit ganun yung judgment? Mayaman naman itong mga artista, hindi naman nila kailangan yung pera. Do you know, actually, I'm pushing back against that. Pero at the same time, gets ko yung sinasabi niyo yung political economy lifestyle ng celebrities, di ba? Na expected na ang kotse mo ay ganyan, expected yung damit mong ganyan. Kahit bili ka na maraming fake, at the end of the day, kailangan mo pa rin mag-business class, kailangan mo pa rin mag-hotel na matino, kasi kung makita ka sa ganito, ganyan na katsipangan, baka mapaya ka, di ba? It's all about, it's expensive to put on the show, right? No, I mean, it's very difficult, di ba? Yeah. Pero Richard, karamihan ng artista, overrated yung malaki ang sahod. Karamihan ng artista, hindi ganun kalaki yung mga sahod nila. Hanggang ngayon, even in the era of social media, kasi million-million ng daily engagement ng mga iba dyan. So I was expecting, kumikita sa online mga yan. Hindi, like for instance, Cristiano Ronaldo, mas malaking kita niya sa Instagram niya kaysa dun sa football clubs niya. So he earns like, let's say, 50 to 100 million on Instagram, habang 30 million bawat taon ng bayad sa kanila, let's say, of Juventus. Kaya dyan galing yung sinasabi ko. Gets ko yung sinasabi niya na sa mainstream media, hindi na ganun kalaki yung bayad. Pero ang alam ko, itong mga artista na, laki ng following. So, endorsements and all pa lang. I don't know, I was expecting... Hindi rin ganun karami. Iba si Ivana Alawi. Iba si Bea Alonso. No? Expect si Ivana Alawi, laki ng kwan talaga niyan, no? Ang laki ng viewers niyan. Si Bea, hindi kasi laki ni Ivana. No? Yung sa case ni Ivana, ito personal ko lang na tingin tingin ko baka preference niya talaga mga ganon, mga older guy na siguro baka businessman o politiko, baka preference niya talaga hindi sa pumapasok siya sa relasyon dahil sa mayaman lang o dahil sa baka yun talaga yung preference niya. Emotional security siguro ganun. Oo na syempre yung being that it comes with the confidence, it comes with the 'di ba swagger na bilyonaryo o successful businessman o politiko. So baka talaga yun talaga tipo niya. Hindi niya kailangan, she can survive on her own. Pero doon siya na-attract So kanya-kanya lang talaga yan.
Just to clarify before tayo mabash ito, of course, kasi tatlo tayong lalaki, so it might come off very wrong. Let me be absolutely clear about it. We're not trying to be judgmental. We're trying to just understand where is the judgment coming from, what is the political economy of the business industry. Kasi si Ronald, expert yan sa mga politiko at saka yabangan ng politiko. Ikaw, expert ka sa entertainment. Ako naman, personally, I'm proud of what Bea has done. I mean, you have to know your worth, right? Now, of course, I don't want to speculate about what's happening, but clearly, if there was really something there, she would have fought for it. So, siguro na-realize na, there was perhaps not as much for her to commit herself to a person. So, that's an expression of independence and all. So, actually, I'm proud of what Bea is doing. The same way, I'm also very proud of yung last time na pinag-usapan namin ni Ochi Diaz, di ba? She's doing now very well in Hollywood, right? Si Ceberano. Liza. Soberano. Hindi ko sinabi Liza kasi naglilisa naman ako. Liza, I'm proud of her. So actually, we're seeing this era of these very confident women also, drawing the line. Again, no prejudice to the other side, whether gas station, whether rewarded, whatever. Yun lang sinasabi ko dito, no? But just to close on this episode, Sir Ronald, balikan natin, political analysis pa rin tayo kasi baka magalit sila Sir OG sa atin. Magta-turfing na tayo, na joke lang. No, Sir Ronald, like, where do you see this intersection of showbiz and politics going? Do you think it's going to get crazier as celebrity politics reach? I mean, is there an evolution in celebrity politics? Kasi in the US, we went from, let's say, Reagan style of celebrity politics or ERAP style, meaning dating artista, nagpolitiko, nag-LGU, umakyat sa presidente. And then now we're in era whereby Trump, totally walang experience, nag-president ka agad, diba? Do you see a situation like that in the Philippines na at some point, I don't know, vice ganda for the president or, something like that, diba? I mean, do you think we might go in that direction? Yeah. Dalawa ang magiging dahilan for scaling up ng ganitong klaseng intersection, no? Una, because of technology. Diba? Because of technology, pinag-uusapan natin social media. Yung ikalawa, dahil sa age of disruption. No? Itong age of populism o for a different term, authenticity. Diba? Meron kang ex-president na pinagmamalaki na siya ay maraming girlfriend, no? Pinagmamalaki na pati yung kanyang mga rape jokes ay nagiging positibo para sa kanya, di ba? Meron kang presidente na nanghahalik in public, di ba? So value added sa kanya 'yon, no? So yung ganitong klaseng pagiging showbiz, no? Pagiging disruptor ay nag-i-intersect din sa showbiz. Di ba? Yung politika at saka showbiz, halos hindi mo na alam yung difference Dahil yung politika nagiging showbiz at yung showbiz nagiging politika. Yun yung intersection na nakikita natin. At nag-i-scale up yan because of technology. No? Because of technology. Sa mga television pa, may kaunti ka pang MTRCB Sa mga radyo, meron ka pa mga protocols di ba? Ngayon, nababawasan ng husto yung mga protocols na yan You can get away with it Diba? Kung tatanggalin ka ng Facebook, pwede ka magtayo ng bago kinabukasan, no? No? Or sa susunod na oras, pwede ka magtayo ng bago. So, yung checks and balance halimbawa sa broadcast at saka sa radio dati ay medyo na-loosen up with social media, no? Mark, I'll go to you because you're also very expert on this entertainment politics intersection. I mean, after all, you came from from entertainment into politics, and then now you're mixing it. Kaya I really needed you to be on this program together with us. But I also wanted Ronald because of the alternative perspective. Sir Ronald, I mean, hindi ba nakakatakot yun? I mean, this direction. I mean, again, of course, I'll make disclaimers. Like, for instance, Zelensky, dating comedian, right, who was playing the role of a president in a dark comedy, naging presidente. And in many ways, he surprised us in very good ways, di ba? Ang ganda ng labas, talagang fighter siya, di ba? He really fought back and was there for his country. But I'm not sure all ex-comedians, artistas becoming suddenly presidents will turn out like Zelensky. I don't want to be judgmental. I'm just saying, I don't think you get the right training for leadership necessarily from entertainment industry. I'm not saying na porque nag-entertainment ka, hindi ka pwede. I'm just saying, this is not necessarily the best preparation for very difficult job. Kasi itong politics as spectacle, 'di ba? Doon nawawala yung appreciation of how complex, how difficult public administration and governance is. Lalong-lalo na sa panahon natin It's not about preparation dahil marami ngayong mga advisors marami ngayong mga PR guys marami ngayong mga ganyan na pwede kang gawing showbiz.
no? Pwedeng kunin yung positivity ng showbiz sa politika. So, hindi kinakailangan mo maging erap eh. Hindi mo kinakailangan maging erap. May mga advisor ka na i-handle yung buong political narrative mo para magkaroon ng showbiz component. At yung data analytics ay magiging bahagi niyan. Ano pa yung kiliti ng mga tao? Bakit itong mga vloggers na ito, from out of nowhere, biglang milyon na nakikinig, nag-view, no? So kukunin nila yan eh. So diyan yung intersection ng technology. Halimbawa, mahalaga ang data analytics eh. Tayo kasi, Richard, malaking bahagi ng ating calculation, pakiramdam eh. Instinct, di ba? Pero ngayon, maraming mga PR, handlers, advisors, gagamitin talaga nila itong technology ng data analytics para tignan paano ba nila i-spin, paano ba nila ipapackage, paano ba nila i-dramatize itong kanilang kandidato. No? Kaya, Kwan, but is there a healthy balance? I mean, could there be a roadmap of how to leverage the new technology in order to actually popularize good governance? 98% of politicians are not looking for a healthy balance. So, yung 2%. They're natin tulungan yung 2%. They're looking to win, no? Yun yung kanila. Yung 2% baka, pero mismo yung 2% hirap eh, 'di ba? Dahil may limits yung kanilang spin, may limits yung kanilang pambobola, may limits yung kanilang populism eh, no? Hindi nila mismo sila, baka yung 2% na yan, hindi na papasok sa politika eh. Kesa dun sa masyadong ma-bastardize, masyadong ma-trivialize yung kanilang message, no? Doon nga sa isang dinaluhan ko last month na conference sponsored ng isang embassy, no? Nagdebate over TikTok eh. Dahil yung ibang embassy, ang message nila, wag nating i-trivialize yung ating message. Halimbawa sa South China Sea. Yeah. Yun yung kanila. Dahil yung TikTok kasi, by its very nature, is trivialization eh. Ang debate, pumasok nga ako sa debate, sabi ko, kahit na, dahil most people nandun sa level ng civilization. You have to get their attention first. And then most people are trivial, including us, 'di ba? Yun yung mahalaga. Paano pumunta ka sa manonood ng 3-minute na documentary? Kailangan mo muna ng TikTok na 30 seconds or 1 minute, 'di ba? Para dalhin mo sila sa isang mas magandang Pero yun platform. nga, actually, kung andun lang ako, binash ko yung mga iba dyan. For sure, they have no experience in social media. Actually, mighty magulang, right? We have so many people, millions of followers, na actually they don't do trivial, ridiculous. They actually do very decent stuff on TikTok and all. And as I said, I'm suspicious with TikTok on West Philippine Sea kasi ilang beses ako na-censor doon. But in general, political education, I think TikTok, may book talk, di ba? May book talk series. They do very well, di ba, Mark? I don't think TikTok is by nature trivial. Good example yung kay Mighty Magulang, yung mga iba pang na kahit si Prof. Xiao, di ba? Nakikita ko din yung mga TikToks niya about history and so magandang platform talaga para yung mga, kasi to get people interested bit by bit eh. Hanggang, di ba? Hindi mo siya pwedeng i-present ng isang bagsakan ganun, they'll just get turned off or turn away. Gusto ko lang din idagdag, Richard, ang dami na ding mga politiko ang nagsisimulang mag-artista. O ngayon, parang nakikita ko din trend, bumibili sila ng black time sa GMA. Diba? Parang may talk show yung kilala ko to, senador kasama si Boy Abunda. Yan, diba? yan. Tapos kaso hindi bumibenta eh. Yun lang. Authentic eh. Tapos meron isang congressman na magkakaroon din ng show sa GMA. Tapos yung billboards niya, ang dami sa Metro Manila. So may mga ganong ano. Tapos pansin ko din, yung isang senador na may comedy show, panay billboard na nung comedy show niya sa Metro Manila. Ang dami na. Di ba? Yung election sa Indonesia, no? Yan yata yung isang pinakamalaking election so far, no? Puro TikTok yun eh. Puro TikTok yung gamit ng mga first TikTok elections. Yes. First TikTok election, that's how I called it. And si Prabowo, very notorious person, son-in-law ni Suharto, special commanders, general overseeing many human rights violation. Daming nag-disappear sa Istimor. Naging cuddly tatay siya. Literally, parang tatay version siya. May pusa pa. May pusa pa kasama. Yeah, I mean, guys. Pero ito, Ronald, baka may machismis ka. May taga-Indonesia nagsabi sa akin na yung team ni Prabowo ay same team ni BBM daw.
na nag-handle ng PR niya in TikTok. Actually, very similar yung signature. Yung, wag na tayo magdebate, pakit lang tayo. And both of them, boom, 70% sa Gen Z, 70-80% sa Gen Z base sa mga authoritative surveys. So, Kung chismis Swiss ka. yun. Suspicious nga eh, suspicious nga eh. Swiss. I mean Swiss. Si malapit ko na sabihin yung pangalan. Shock. Ang dami natin blind item na hindi na pa-blind item ngayon. Sir Mark, anong huli? Ikaw yung ikaw yung talagang perfect blogger na has been intersecting this both politics and entertainment. Anong basa mo so far in terms of the evolution of the game? I would like to believe na mas tumatalino dapat sana yung mga voters natin, pero parang pareho pa rin eh. It's the same strategy pa din eh. Lalabas pa. Kumbaga, yung kunyari, may isang artista sa Batang Quiapo, pag malapit na eleksyon, bigla siyang mamamatay. Bibigyan siya ng heroic tapos magre-reflect na mananalo na sa Senado, yun lang yung ginawa. 'Di ba? Parang yun na talaga, ang hirap. Kaya ba tayo lalagpas sa ganun eh? Na ang pag-uusapan yung mga qualifications, yung mga nagawa, yung mga hindi yung ano lang eh, hindi yung mga hindi walang connection sa trabaho nila eh. Hindi walang connection doon sa kanilang gagawin doon sa Senado eh. 'Di ba? In fairness nga dito kay Senator Robin, ang dami pang sinasabi na federalism, may mga ganun pa eh. At least medyo related pa doon sa trabaho. Minsan iba wala na lang talaga eh. Kaya sana hindi ko alam actually kung paano lalagpas doon sa ganung level. I mean, I think we already knew we are going this direction nung no offense to him, Bong Revilla top the Senate race, di ba? Like, ang dami nag-react nung number 1 si Robin Hood Padilla, yung beshi ni Ronald. Pero sabi ko, wait lang, last time I checked, more than a decade ago, actually, si Bong Revilla pa yung nag-top ng Senate. So this is not something new. This is a trend that has been gaining strength over the past decade or so. And Ronald, I mean, after all, political show tayo, I think this is a reflection of the non-existence of political parties. When there are no real political parties for people to rally around, no real agenda, no. So this is where slightly na magpo-push back ako sa'yo, Mark, no? Not because I see where you're coming from. Pero ang point ko is, pag tinignan mo sa perspektibo ng mga voters, wala naman totoong party eh. Wala naman totoong agenda, policy. Pasikatan na talaga yan eh. It's really gonna go down to emotional connection and relatability. Di ba, Ronald? I mean, we are paying the price for not building real political parties. We had the chance to fix what Marcos destroyed, di ba? When Marcos created essentially one-party system. Pero hindi inayos yun after EDSA. So, this ridiculous situation we have in the Philippines, no offense again, but this kind of a fiesta, pseudo-democracy of intersection of, showbiz and politics on steroids at the expense of real political analysis and and evidence-based public policy. We're paying the price for what was not done 2-3 decades ago, di ba, Ronald? I mean, ito yung reading ko This is just the opposite of that. Aside from technology, I think technology just reinforced this very bad trend. Yes, pero nito kahit even meron din mga good spot, mga bright spots na nangyari. Halimbawa, meron kang mga local mayors na nagmarka sa national politics dahil may nagawa sila sa kanilang syudad. Di ba? So, syempre, pinackage nila yung sarili nila. Halimbawa, sinimulan niya ni Binay dito sa Makati. Di ba? Yung kanyang, kumbaga, hindi siya purely spin Hindi siya purely spin. Kailangan meron ka rin na-deliver At for the first time, yung mga local officials natin nagiging national na ngayon. Naging entablado yung kanilang locality, no? Si Binay, si Isko, whether kahit ayaw natin sa kanya, si Digong, 'di ba? Yun yung kanila naging entablado no? So it's a mixture ng dalawa. Kailangan mo rin magpakita ng performance. Kailangan mo rin magpakita na meron kang nagawa, no? Meron ka ring K. Tapos, tsaka mo na i-build yung narrative mo, i-spin mo na the Punisher. Di ba? Gagawin mo dito sa Makati, etc. So, baka yun yung tinatanong mo kanina, yung balancing na ganyan. No? Halimbawa, si Risa Ontiveros, no? Meron siyang advocacy, kaliwa siya, etc. Pero ginamit din niya yung kanyang kagandahan sa kampanya. Dahil asset na yun di ba? So, charisma. At saka, she's a journalist also. Baba, ikaw, pwede mong gamitin yung inyong kagandahang lalaki. Hindi ko kasi pwedeng gamitin
No? Magpulot Saka tayo. yung buff body. Basta, Yung buff body, wag mong kalimutan sa basta Ronald. pare, gas station, electric Yan, vehicle. Okay. Pero kailangan may pakita ka rin na K. Diba? Ayun na. Ayan na. Okay. Sir Ronald, I think I like we ended on a good note because in a way, ang sinabi mo rin dito is technology is a double-edged sword. So far, medyo nakakabala, pero actually pwede mo siya gamitin in the good way. I mean, we got to know more about Benji Magalong, Vico Soto, mayors from all across the country. Hindi lang dahil sa mainstream media. I mean, most of us don't watch, but it's because sa social media natin nakikita. So I completely agree. Kaya nga sabi ko, paano natin magamit itong technology for the good while hindi pa natin naayos itong political party mess na meron tayo. And I'm saying, we are also paying the price for what was lacking. Anyways, on that note, itong episode na to napahaba, dapat konting lang, marites lang. Nag-invent tayo bagong genre. Sorry na Sir OG, may kalaban ka na. May bagong genre na tayo. Pagpasok ko nga kanina, akala ko hindi pa Hindi pa Hindi pa nagsisimula. nag-start. Akala ko, Nag-chismisan lang tayo. namin, intermission lang sana yan habang wala ka pa. Yung intermission, naging mahabang episode bigla. Ang daming alam itong mga kasama ko. Okay, now let's go to another important topic in the next episode, Quiboloy. Alright, so Riza Ontiveros has been calling for subpoena na yata. Pag-usapan na natin itong Quiboloy SMNI. Before we talk about the big picture, Lenny, Riza, opposition, I think those are very important issues. And of course, we also recently got to know na confirmed na namatay na si Alexei Navalny, who's considered as one of the most celebrated opposition leaders. So let's talk about what is a true opposition leader. Kasi grabe yung nadanan ni Alexei Navalny. But before that, dito muna tayo sa Pilipinas. Siguro Quiboloy mo ng pag-usapan natin. Thank you very much to my co-hosts dito sa Showbiz Central. Dapat may bagong pangalan na tayo, Showbiz Central. Talaga si Sir Ronald. Yung mga blind items, may text mo sa akin mamaya. Mga alam mo, yung mga gas station. Richard per minute. Ayan tayo. Thank you very much, guys. That was fantastic. Sana hindi tayo mapahamak. Si Ronald lang pahamak. God bless.